Okay, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako muli sa pagkakataon na ipinagkalob sa atin para mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po yumuko at tayo po manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa dakilang kaligtasan na ipinagkalob po sa amin. Bagamat kami po ay mga karapat-dapat na itapon dun sa walang hanggang impyerno dahil sa aming mga kasalanan, ay nahabag ka sa amin, Panginoon, at nilinis mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at ng walang hanggang katubusan. Salamat din po sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng ministry sa church. Nihiling ko po na ikaw pong gumabay sa amin sa oras na ito. Tulungan mo po ang mga nakikinig, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang puso at isip na maunawaan, Panginoon, ang iyong salita sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Alam namin na kami po ay mahina at wala kaming kakayahan, kaya kami po ay nagtitiwala lamang sa Holy Spirit na ikaw lamang pong gumabay sa amin. Tulungan mo din po ako na maibahagi ko lamang ang iyo pong salita at hindi ang aking sariling opinion o kaisipan. Kaya mula simula hanggang sa matapos, ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Bible. Josue, chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. Joshua chapter 3 verse 1 hanggang verse 5. Paki-check po sa ating sariling Bible. So, babasahin ko po Josue chapter 3 verse 1 hanggang verse 5. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at kasama ang lahat ng mga anak ni Israel ay umalis sa Shittim at dumating sa Jordan. Sila nagkampo mula roon bago tumawid. Pagkatapos ng 3 araw, ang mga pinuno ay dumating sa gitna ng kampo. At iniutos nila sa taong bayan na sinasabi, "Kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ng Panginoong Diyos na dala ng mga paring Levita, ay aalis kayo sa inyong kinaroroonan. Susundan ninyo iyon." Verse 4, "Upang malaman ninyo ang daan na nararapat ninyong paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nadadaanan ang daang ito noong una. Gayon may magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag kayong lalapit ng higit na malapit roon." At sinabi ni Josue sa bayan, "Magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng kababalaghan ang Panginoon sa inyo." Maraming salamat po. So, Israel, pag-aaralan po natin ngayon yung tungkol sa crossing the Jordan River. So, alam po natin yung kwento ng kasaysayan ng Israel. Sila po ay gumugol ng 40 taon doon po sa ilang. Nagpagala-gala sila sa ilang. And then sa ngayon, nandito na po sila sa Jordan River. Sila po ay nagawa ng kampo. So, bago po sila tumawid, gumawa po sila ng kampo. Ipinangako ng Diyos sa Israel yung lupain ng Kanaan. Ngayon, malapit na po sila sa lupain ng Kanaan. Maaari natatanaw na po nila yung lupain ng Kanaan. Pero sa harapan nila, sa harap ng Israel, nandyan po yung Jordan River. So, para makarating sa Kanaan, kailangan po nilang tumawid sa Jordan River. So, pero subalit yung Jordan River na ito, masasabi natin na umaapaw po yung tubig. Kasi nakalagay po yan sa Joshua chapter 3 verse 15, "Sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat nitong pangpang sa buong panahon ng pag-aani." So, masasabi natin na mataas po ang tubig doon sa Jordan River. Maaring mapanganib yun para sa kanila. Nakikita nila yung lupain ng Kanaan, nasa taharap na nila yung lupain ng Kanaan, pero para makapunta doon, kailangan tawidin nila yung Jordan River. So, sa pamamagitan nito, so, i-meditate po natin yung mga bagay na kinakailangan na maunawaan natin dito. Una, Josue chapter 3, verse 3. So, may kita po natin dito yung mga bagay na kinakailangan ng mga Israelitang gawin para makatawid po sila doon sa Jordan River. So, una, Josue chapter 3, verse 3. Paki-check sa atin sariling Bible. Joshua chapter 3 verse 3. "At iniutos nila sa taong bayan na sinasabi, Kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ng Panginoon inyong Diyos na dala ng mga paring Levita, ay aalis kayo sa inyong kinaroroonan. Susundan ninyo iyon."
So makikita natin dito yung instruction na kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na dala-dala ng mga parang Levita, yung parang Levita sila po yung nagpapasa ng kaba ng tipan ng Diyos, so ay aalis kayo sa inyong kinaroroonan, susundan ninyo iyon. So, yung ark, yung kaba ng tipan, so yung kaba ng tipan po ay nagre-represent sa presensya ng Diyos. Yung mga Israelita ay kailangang sumunod doon sa ark, so kaba ng tipan. Hindi pa po nila alam yung daan kung saan paano sila hindi nila alam yung tamang daan, pero para magkaroon sila ng guide, kailangan po nila na sumunod doon sa Ark of Covenant. Dahil hindi po sa kanila pamilyar yung tamang direksyon. Maaaring paghakbang, maging po sa paghakbang doon sa ilog, pag tumawid sila, kailangan nila sumunod doon sa kaba ng tipan. Verse 4, Joshua chapter 3 verse 4, upang malaman ninyo ang daan na nararapat ninyong paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nadadaanan ang daang ito noong una. Gayunmay magkakaroon ng agwat sa pagitan ninyo at sa kaban ng mga 2,000 siko ang sukat. Huwag kayong lalapit ng higit sa malapit roon. So may kita po natin dito na susundan po nila yung kaba ng tipan. Bakit nila susundan? Upang malaman ninyo ang daan na nararapat ninyong paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nadadaanan ang daang ito noong una. So para magkaroon po sila malaman nila yung tamang direksyon, hindi po sila maligaw, kailangan sumunod sila sa kaba ng tipan. So Joshua chapter 3 verse 6. Joshua chapter 3 verse 6. At nagsalita si Joshua sa mga pari, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaba ng tipan at nauna sa bayan. So may kita po natin dito na yung mga Israelita, kailangan nilang sumunod doon sa kaba ng tipan. Yung kaba, hindi po sila pwedeng mauna, kundi yung kaba ng tipan ang nauna, susunod po sila. Kung saan pupunta yung kaba ng tipan, doon din po sila dadaan. So para po malaman nila yung dapat o nararapat nilang paroonan yung tamang daan. So, sa verse na ito, may kita natin na yung Diyos ang nagagabay sa kanila. So, para wag po silang maligaw sa ibang landas, kailangan sumunod sila doon sa kaba ng tipan. Yung kaba ng tipan ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay lumalakad din sa ating buhay Kristiyano. So, para ma-maintain natin yung tamang landas sa ating buhay Kristiyano, para hindi po tayo maligaw, kailangan sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan yung Diyos yung mauna, and then sumunod tayo sa ating Panginoon. Yung mundong ito ay, sinabi ng Biblia na ang mundong ito ay kadiliman. And bilang mga born again, tayo po ang liwanag ng sanlibutan. So yung mundong ito ay kadiliman, pero habang naglalakad tayo sa mundong ito, maaaring maligaw tayo ng landas sa ating buhay Kristiyano. Kaya ano yung kinakailangan nating gawin? Kagaya po ng mga Israelita, kailangan nilang sumunod doon sa kaba ng tipan upang malaman nila yung daan na nararapat nilang gawin. Sa ating mga born again Christians, mauunawaan natin dito na kailangan din natin ng guide. So kailangan natin ng guide. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan sumunod tayo sa Panginoong Diyos. So makakasunod tayo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sa awit 119 verse 105, siguro po sa ulado nyo ito. Awit 119 verse 105, babasahin ko. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So may kita natin na ilawan sa aking mga paa ang salita mo. Yung salita ng Panginoong Diyos, ito yung nagsisilbing liwanag sa atin. Para makalakad tayo ng maayos na buhay Kristiyano, para hindi tayo maligaw ng landas, napakahalaga na nasa atin yung salita ng Diyos. Napakahalaga na sa isang born again, yung sumunod sa salita ng Diyos. Kung paanong yung mga Israelita ay sumusunod sa kaba ng tipan at nauuna ang kaba ng tipan, susunod sila, gayon din po sa atin. Kailangan sumunod tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos upang hindi tayo maligaw sa ating buhay Kristiyano. So, gaya ng mga Israelita na tumatawid sa Jordan River, kailangan sumunod sila sa Ark of Covenant. Kailangan din natin sumunod sa salita ng Diyos. Sa awit 119 verse 9, sa verse 9, sabi dito, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ng kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Verse 11,
Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag ako magkasala laban sa iyo. So, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag ako magkasala laban sa iyo. Para makalakad tayo, para wag tayong magkasala o makalakad tayo sa tamang landas sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga na sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga si Josue, tinawag niya yung mga Israelitang sumunod sila sa salita ng Diyos. Josue chapter 3, verse 9. Balikan natin. Joshua chapter 3, verse 9. Mas maina, markahan niyo po yung Joshua chapter 3 kasi dyan tayo babalik. Josue chapter 3, verse 9. Babasahin ko. Sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, lumapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. So, sabi po ni Josue, lumapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoong Diyos. Yung mga Israelita, kailangan nilang lumapit upang makinig ng salita ng Diyos. Sabi, lumapit kayo. Pag malayo po sila, hindi nila maunawaan yung salita ng Diyos. So, ganun din po sa atin. Para magkaroon tayo ng guide sa ating buhay Kristiyano, mahalaga, lumapit tayo sa salita ng Diyos. Paano tayo magiging malapit sa salita ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng sermon. Napakahalaga yung patuloy na pag-attend natin sa church, linggo, Miyerkules, fellowship, memory verse. Mahalaga po yung salita ng Diyos. Bakit? Yung salita ng Diyos ang bibigay sa atin ng instruction kung paano tayo makalakad sa mundong ito. Ano ba yung gusto ng Panginoong Diyos? Ano ba yung ayaw ng Panginoong Diyos? Ito yung para makalakad tayo sa Panginoon, kailangan natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, yung mga Israelita, para makatawid sila sa Jordan River, kailangan po nila magsumunod sa instruction. Kailangan silang makinig doon sa instruction upang kailangan silang sumunod doon sa kaba ng tipan. Mauna yung kaba ng tipan, susunod sila para wag silang maligaw sa kanilang landas. Ganoon din sa atin. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap, hindi pa natin lubos. Alam natin na yung mundong ito mawawasak, pero para makalakad tayo sa mundong ito na pasama ng pasama, kailangan po nating sumunod sa salita ng Diyos. Kung paano yung mga Israelita ay sumunod sa kaba ng tipan. Pangalawa, Josue chapter 3, verse 5. Josue chapter 3, verse 5. Josue chapter 3, verse 5. Babasahin ko po. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon ninyong Diyos. So sabi po dyan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. So yun pong Jordan River, masasabi natin na nag-uumapaw yung ilog. Maring kung tatawid sila doon, maring mapanganib yung pagtawid po dito. Pero sinabi dito, bago po sila tumawid sa Jordan River, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng kababalaghan ang Panginoon sa inyo. So, kailangan po nila na magpakabanal. So, dahilan para magpabanal po sila, so, lalakad po sila kasama ng kaba ng tipan. So, yung kaba ng tipan ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Para makalakad sila, makasunod sila doon sa kaba ng tipan, mahalaga po yung pagpapabanal. Para makalakad po sila. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Para makalakad tayo kasama ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay Kristiyano, kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. Kung tayo po ay namumuhay ng walang kabanalan, ito po ay pamumuhay na malayo sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, kailangan nila magpakabanal para maranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, para kumilos ang Diyos sa kanila. Kung sila po ay hindi magpapabanal, magiging madungi sila sa harapan ng Diyos, hindi po kikilos o hindi mahayag ang gawa ng Panginoon sa kanila. Kaya para mahayag ang gawa ng Panginoon, mahalaga yung magpakabanal. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Para maranasan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu, para mapuno tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mahalaga yung buhay na nasa kabanalan upang gamitin tayo ng epektibo ng ating Panginoong Diyos. Sa 2 Timoteo, sabi doon, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili, siya'y magiging tanging kagamitan.
itinalaga, mahalaga sa may-ari ng bahay. So, magiging tanging kagamitan. Para makakilos ng Diyos sa atin, mahalaga po yung kabanalan. So, ganun din sa ating buhay Kristiyano. Gaya ng mga Israelita, kailangan nila magpakabanal kasi gagawa ang Panginoon ng kababalaghan sa kanila. Ganun din sa atin. So, kailangan nating mamuhay ng may kabanalan para maranasan natin yung dakilang pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Yung Israel ay laging dinadala ng Diyos sa tamang direksyon. Subalit para makalakad sila kasama ang Diyos, kailangan nilang magpakabanal. Ganon din po sa atin. Para madaig natin, makalakad tayo kasama ang Panginoong Diyos, para matalo natin yung mga gawa ng demonyo, kailangan nating magpakabanal. Hindi makakagawa ang Diyos ng mga kababalaghan sa Israel kung sila po ay namumuhay sa kasalanan. Kung titingnan natin ang halimbawa sa Josue chapter 7 verse 13. Josue chapter 7 verse 13, paki-check po ninyo sa inyong sariling Biblia. Makikita natin dito na kung sila ay nasa kasalanan, hindi kikilos ang Diyos sa kanila. Natatalo sila sa mga digmaan. Josue chapter 7 verse 13, basahin natin ng sabay-sabay. Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. May mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway, hanggang sa inyong alisin ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. So yan, tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan. Sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Bakit daw po kailangan magpakabanal ng Israel? So si Akan po, gumawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon Diyos. Akala niya may itatago niya yung kasalanan. Pero Diyos po yung nag-reveal ng kanyang kasalanan. Ngayon, dahil nasa kanila yung mga itinalagang bagay na marumi, sabi ng Diyos, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. So, meron daw pong itinalagang bagay. May maduming bagay sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ito po ay nakakatakot. Kung hindi nila alisin yung maruming bagay sa kanila, hindi sila makakatagal sa kanilang mga kaaway. Hindi nila mararanasan yung dakilang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, nakikita natin na nananalo sila dahil kasama nila ang Panginoong Diyos. Imposible, pero nagiging posible dahil kasama nila ang Panginoong Diyos. Hindi sila makakatagal sa kanilang kalaban, hindi sila makakatagal kung hindi naaalisin yung mga kasalanan. Ganon din po dito. Hindi nila mararanasan yung kababalaghang sinasabi ni Josue. Sabi ni Josue, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Kung hindi po sila mumuhay sa kabanalan, hindi sila magpapakabanal, hindi nila lilinisin ang kanilang sarili, hindi nila makikita yung kababalaghan ng Panginoon sa kanila. Ganon din sa atin, sa ating buhay Kristiyano. So tayo ay nakikipaglaban sa sanlibutang ito. Pero para ma-overcome natin ang mga sanlibutang mga bagay ng mundong ito, mahalaga na mamuhay po tayo sa kabanalan. Para makita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, gumawa ang Diyos ng kababalaghan sa ating buhay, mga himala, miracle sa ating buhay, mahalaga po yung mamuhay tayo sa kabanalan. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto, pakicheck na yun sa inyong sariling Biblia, chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sabi diyan, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. So, linisin natin ang ating sarili. Ibig sabihin yan, magpakabanal tayo. Pagkatapos na maligtas,
So, kikilos ang Panginoong Diyos sa ating buhay kung tayo po ay mamumuhay sa kabanalan. So, Unang Thessalonica chapter 5 verse 23, tingnan din natin. Unang Thessalonica chapter 5 verse 23. Babasahin ko rin po. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakahalaga na pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. So, sabi niyan, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, mahalaga ito na pagharap natin sa ating Panginoong Diyos, so, wala dapat tayong kapintasan. So, dumating ang Diyos na hindi niya tayo maratnan na namumuhay tayo sa kasalanan. Yung nakakahiya na buhay Kristiyano, so, alam natin na si Satan hindi niya kayang agawin ang ating kaligtasan, pero ang gusto lang ng demonyo ay gawin tayong walang silbi sa ating Panginoong Diyos. Ligtas ka, pero wala kang silbi. Paano tayo naging walang silbi? Napakaraming putahe sa Satan sa ating paligid na ipinapain sa atin para mahulog tayo sa kasalanan. Kaya bilang born again, kailangan nating mamuhay sa kabanalan upang maranasan ang dakilang gawa ng ating Panginoon. Yung nakakatakot na verse na binanggit kanina, mula doon kay Akan. May mga itinilagang bagay sa gitna mo, Israel. Hindi ka makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa iyong alisin ang itinilagang bagay sa gitna ninyo. So, kaya kumikilos ang Panginoong Diyos kung namumuhay tayo sa kabanalan. Pangatlo, kailangan maniwala yung mga Israelita na ang Panginoong Diyos ay kasama nila. Kung paano ang Panginoong Diyos kumilos sa kanila mula sa ilang, ngayon malapit na po sila sa lupang pangako, nasa harap na nila yung promised land. So kailangan hindi nila malimutan na ang Panginoong Diyos ay kasama nila. Josue chapter 3 verse 9 hanggang verse 11. Josue chapter 3 verse 9 hanggang verse 11. Babasahin ko. Sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, lumapit kayo at dingginin niyo ang mga salita ng Panginoon niyong Diyos. Verse 10. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay kasama ninyo, at walang pagsalang kanyang itataboy sa harapan ninyo ang mga Kanineo, Heteo, Hebeo, Perizeo, Gergeseo, Amoreo at mga Jebuseo. Narito, ang kabanang tipan ng Panginoon ng buong lupa ay mauuna sa inyo sa Jordan. Sabi dito, lumapit kayo, dingginin ninyo ang salita ng Panginoon ninyong Diyos. Sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay kasama ninyo. Sa pamamagitan ng pakikinig na ng salita ng Diyos, mauunawaan nila na ang Panginoon Diyos ay kasama nila. Tapos sabi sa verse 11, ang kabanang tipan ng Panginoon ng buong lupa ay mauuna sa inyo sa Jordan. Ipinaalala po ni Josue. Bilang leader, pinaalala ni Joshua, na ang Diyos ay kasama ninyo. Maaring matakot sila. Maari siguro nung makita nila na umaapaw yung ilog ng Jordan River, maari na matakot sila kasi sabi ko sa Joshua chapter 3 verse 15, sabi doon, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat nitong pangpang sa buong panahon ng pag-aani. So pwedeng matakot sila kasi maraming beses na ang Israel kapag nakakaranas sila ng hirap, gusto nilang bumalik sa Ehipto. Nung sila po ay nasa ilang, nakakita sila ng mga ilang araw pa lang. Pagdating nila doon sa ilang, 3 araw pa lang, una nagpasalamat sila sa Panginoon, niligtas sila sa Red Sea. Pero ilang araw lang, pagkatawid nila sa Red Sea, nagreklamo sila sa Panginoong Diyos. Gusto nila bumalik doon sa Ehipto. Maraming beses, maraming pagkakataon na gusto nila bumalik sa Ehipto kapag nakakaranas sila ng hirap sa kanilang paglalakbay. Kagaya po sa Awit 106 verse 21, sabi dito, nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas. Ano daw po? Na gumawa ng dakilang bagay sa Ehipto. So, kadalasan po yung mga unang henerasyon ng Israel,
dun sa ilang, sila po ay nakakalimot. Nalimutan nila na kasama nila ang Panginoong Diyos. Nalimutan nila yung kanilang tagapagligtas. Kaya si Joshua, bilang leader, niremind sila na ang Panginoong Diyos ay kasama ninyo. At ibinigay sa kanila, sabi, lumapit kayo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon yung Diyos. So, kasama ninyo ang Diyos. Napakahalaga nito sa ating buhay Kristiyano. Kailangan din nating laging alalahanin ng Panginoong Diyos ay kasama natin. Maaring maharap tayo sa napakaraming hirap, pagsubok sa ating buhay Kristiyano, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. Maaring usigin tayo ng mga tao sa paligid natin at may tendency na matakot tayo sa mga tao sa paligid natin. Subalit isang napakahalagang bagay na lagi nating tatandaan ng Panginoong Diyos ay kasama natin. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos. Kung paano po si Apostol Pablo nangaral sa Gawa chapter 18, verse 9. Gawa chapter 18, verse 9. Pakicheck po sa inyong sariling Biblia. Gawa chapter 18, verse 9 hanggang 10. Babasahin ko po. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo, at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito." So, maaari si Apostol Pablo natakot siya dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Pero, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik." So, pinalakas ng Panginoong Diyos si Apostol Pablo. Ano yung sinabi ng ating Panginoon? "Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito." Sabi dyan, sapagkat ako'y kasama mo. Kasi pwede tayo, bilang isang born again, may mga pagkakataon na pwedeng mag-alinlangan tayo sa ating ginagawa. Mag-alinlangan tayo. Subalit dapat maunawatin ang Panginoon Diyos ay kasama natin. Kung paano yung mga Israelita, bago tumawid sa Jordan, sabi doon, na ang Panginoon ay kasama ninyo. Sinabi din ng Panginoon kay Apostol Pablo, sapagkat ako'y kasama mo. Ganon din sa atin. So, dapat wag natin kalimutan ang Panginoon Diyos ay kasama. Yung Diyos ng mga Israelita, Panginoon ni Apostol Pablo at natin ay isa lang. So, pagkatapos na tayo maligtas, matapos na mamatay ang ating Panginoon Jesus, muling mabuhay, umakyat sa langit, yung banal na Espiritu, kasama po natin. Nasa atin ang banal na Espiritu. John chapter 16, verse 7. John chapter 16, verse 7. John chapter 16, verse 7. Pakicheck sa inyong sariling Biblia. John chapter 16, verse 7. Babasahin ko. "Gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Ang mga aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo." Yung mga aliw ay ang banal na Espiritu. Patapos ng Panginoon Diyos umakyat sa langit, muling nabuhay, umakyat sa langit, nasa atin ngayon ang banal na Espiritu. Kaya mapagtatagumpayan natin yung mga hirap, yung mga Jordan River sa ating harapan, kung tayo pa ay magtitiwala o maniniwala ng Panginoon Diyos ay kasama natin. Mahayag yung gawa ng Panginoon Diyos dun sa mga tao na naniniwala na ang Panginoon Diyos ay kasama nila. Pag sinabing pananampalataya, kailangan umabante. Kailangan nila umabante yung mga Israelitang ito. Maaaring matakot si makita nila yung uumapaw na tubig, subalit kailangan nilang umabante. Ganon din sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Yung pananampalataya ay paghakbang, pasulong, hindi pa atras.
So, sa ating buhay Kristiyano, kailangan sulong tayo na sumusunod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Na naniniwala ng Panginoon Diyos ay kasama natin. Pang-apat, kailangan maniwala sila at sumunod sa salita ng Panginoon Diyos. Ito ay napakahalaga sa mga Israelita. So, bago sila sumawid sa Jordan, para makatawid sila dito, mahalaga yung pananampalataya, pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos. Josue chapter 3, verse 13. Babasahin ko. Kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa, ay tumungtong sa tubig ng Jordan, ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, at ang mga ito ay tatayo na isang bunton. So, nakikita natin dyan, kapag daw po yung talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa, ay tumungtong sa tubig ng Jordan. So, kapag yung paa ng mga pari tumungtong doon sa Jordan River, ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos. Titigil po yung pag-agos. Maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, ang mga ito itatayo na isang bunton. Ipinangako ng Diyos sa kanila. So, ito po yung sabi sa kanila, instruction sa kanila. So, kapag nakita, pag tumungtong na yung paa ng mga pari, dun sa ilog, hihinto yung pag-agos. And then, tatayo ng isang bunton. Ito po yung sinabi sa kanila ng kanilang leader ni Joshua. So, mula sa ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin, mukhang imposible ito para sa kanila. So, mahirap. Kung hindi kayo naniniwala, kung hindi sila maniniwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, hindi mahahayag yung pagkilos ng Diyos sa kanila. Kung hindi sila maniniwala sa instruction o sa utos ng Panginoon Diyos, hindi nila mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Yung pananampalataya ay nangangailangan ng gawa. Kung hindi sila susunod, walang kapangyarihan yung salita ng Diyos. Mawawala ng kapangyarihan sa kanila yung salita ng Diyos. Kaya yung mga Israelita, sila po ay sumunod doon sa instruction. Kahit na imposible, sumunod pa rin sila. Josue chapter 3, verse 14 hanggang 15. Babasahin ko. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan, nasa unahan ng bayan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan. Verse 15, nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat nitong pangpang sa buong panahon ng pag-aani. So, may kita natin, umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan. So, may kita natin, umalis sila upang tumawid sa Jordan. Yan po ay pagsunod. Pagsunod. Nang dumating sila sa Jordan, ang may dala ng kaban ng tipan at ang mga paa ng pari nagdadala ng kaban na nasa gilid ng tubig. Nabasa sa gilid ng tubig. Tumungtong po sila sa tubig. Sa gilid pa lang po, nabasa. Sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat nitong pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Sumunod sila. Makikita natin dito yung pagsunod. Hindi sila nag-alinangan. Sumunod sila sa instruction sa kanila. Dahil sumunod sila, meron itong resulta. Pag tayo po sumunod sa Panginoong Diyos, sumunod tayo sa salita ng Diyos, may epekto yan sa tao. Tingnan natin, Josue chapter 3, verse 16. Josue chapter 3, verse 16 and hanggang 17. Josue chapter 3, verse 16 hanggang 17, babasahin ko po. Ang tubig na bumababa mula sa itaas ay tumigil at naging isang bunton na malayo sa Adam. Ang bayan sa tabi ng Zaretam, samantalang ang umaagos tungo sa dagat ng Araba,
sa dagat ng asin ay ganap na nahawi at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. So sabi niyan, ang tubig na bumababa mula sa taas ay tumigil, naging isang bunton. And then sabi diyan, ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Tapos sabi sa verse 17, ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan. Samantalang ang buong Israel ay dumadaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid sa Jordan ang buong bansa. Makikita natin na mukhang imposible, pero sa Diyos kasi walang imposible. Ang kailangan lang gawin ng mga Israelita, maniwala doon sa instructions sa kanila. Kapag yung paa ng mga pari tumungtong, ano mangyari sa tubig? Titigil yung tubig. Magiging isang bunton. Kaya makikita natin, yung Diyos, gumagawa ng mga dakilang gawa, kanino? Doon sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Sa Mateo chapter 13 verse 58, sabi doon, hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan sapagkat sa kawalan nila ng pananampalataya. So, hindi daw gumawa ng gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Mahalaga yung pananampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, yung ating buhay Kristiyano, makakapamuhay din tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, dahil sumunod sila, may result. So, naranasan nila yung kababala, yung power ng ating Panginoon Diyos. Ang tubig na bumababa mula sa itaas ay tumigil. So, kaya yung tunay na pananampalataya, makikita natin, yung tunay na pananampalataya may kasamang gawa sa ating buhay Kristiyano. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Pero kung ikaw ay ligtas na, makikita ang gawa sa ating buhay Kristiyano. Sa Santiago chapter 2, verse 22, Santiago chapter 2, verse 22, babasahin ko. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. So, yung ebidensya ng tunay na pananampalataya, mahayag yan sa pamamagitan ng gawa. Kahit sinasabi natin may pananampalataya tayo, lahat may pananampalataya. Pero paano natin may ipapakita? Hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating gawa. So, pag sinabing pananampalataya sa ating buhay Kristiyano, kagaya nila, humakbang sila. So, humakbang. Yung mga pari, humakbang. Yung mga Israelita, humakbang. Ganon din sa atin. So, kailangan nating manampalataya. Kailangan nating sumunod. Gumawa ng aksyon. Kumilos. So, para magawa ito, kailangan nating tanggapin ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. So, naririnig natin ang salita ng Diyos tuwing nakikinig tayo ng sermon. Pero, paano tayo makakasunod sa salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, hindi ng tao. Unang Thessalonica chapter 2 verse 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So, sabi diyan, kami ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggapin hindi bilang salita ng mga tao. Yung Thessalonica, Iglesia sa Thessalonica, tinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi sabi diyan, ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao. Kung baga, yung napapakinggan nilang salita ng Diyos, hindi nila yung tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. O, tao ang nangangaral ng salita ng Diyos, pero kung iisipin mo na ay sa tao lang yung nasalita, hindi ka makakasunod. Pero para sumunod dyan, kailangan isipin natin, tanggapin natin na yung words of God ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. So, yung Israel, tinanggap nila yung salita ni Josue. Si Josue yung leader nila.
Kung ano yung instruction, kailangan nilang sumunod. Yun po ay pagsunod sa Panginoong Diyos. So, yung Thessalonica Church, tinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kaya, sabi diyan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So, bilang salita ng Diyos. Yung sinanggap nila yung Thessalonica Church yung salita ng Diyos, bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Po, yung salita ng Diyos, gumagawa doon sa mga sumasampalataya. Kung talagang naniniwala tayo sa salita ng Diyos, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos. Yung hindi pagsunod, hindi pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, ay nagpapakita na hindi tayo naniniwala sa Diyos. So, pangalawa po, pagkatapos nilang tumawid, natuyo po yung, huminto yung agos, naging parang bunton yung tubig, sila po ay tumawid. Pero iniutos ng Diyos sa kanila na gumawa ng parang memorial. So, inutusan ng Diyos sila. So, tingnan natin, Joshua chapter 4, verse 3. Joshua chapter 4, verse 3. At iutos ninyo sa kanila, kumuha kayo ng 12 bato mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong matatag na tinatayuan ng mga paa ng mga pari, at dalhin ninyo at ilapag sa dakong tinigilan ninyo sa gabing ito. So, kumuha doon ng 12 bato. And then sabi sa verse 6 and 7, upang ito'y maging isang tanda sa gitna ninyo, na kapag itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Verse 7, inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harapan ng kaba ng tipan ng Panginoon. Nang iyon ay dumaan sa Jordan, ay nahawi ang tubig ng Jordan. At ang batong ito ay magiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. So, makikita natin dyan na alaala. Gumawa, sabi ng Diyos, kumuha sila ng bato upang maging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. So, pag tinanong daw po sila ng kanilang mga anak, inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon. Nang iyon ay dumaan sa Jordan at nahawi ang tubig ng Jordan. So, makikita natin na ang mga batong ito, sabi, ang mga batong ito ay magiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. So, inutusan sila ng Diyos gumawa ng bato upang maging alaala. Bakit? Nandito yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Ito yung dakilang gawa ng Panginoong, yung malaking himala ng Panginoong Diyos. Ipinangako sa kanila ng Diyos yung Kanaan. And then, para makatawid sa Kanaan, nakita nila yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos sa kanila. Yung ilog, tumigil. Yung agos, tumigil. Naging bunton. So, merong alaala. Sabi ng Diyos, alalahanin yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Kaya pag nakita po ng mga Israelita yung alaala, maaalala nila yung dakilang gawa ng Diyos. At ano pa, matatakot sila sa Diyos. So, yung takot sa Panginoong Diyos makikita sa pag-alaala dun sa dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Sa Exodus chapter 14 verse 31, sabi dito, Exodus chapter 14 verse 31, nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang taong bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. So, nung nakita ng Israel, yung dakilang ginawa ng Panginoon sa Ehipsyo, namatay yung mga Egyptian, nahati yung dagat, ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. So, kung makita nila yung gawa ng Diyos, matatakot sila. Susunod sila. Joshua chapter 4 verse 24, ito po yung layunin ng alaala. Sabi dito, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. So, kaya inutusan sila ng Diyos na gumawa ng alaala para daw po makilala ng lahat ng bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. So, kapag narinig po ng mga taga-Kanaan, yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos,
sasampalataya yung mga taong ito sa Panginoong Diyos. So, yung mga anak ng mga Israelita, kapag narinig nila, nakita nila yung alaala tungkol dun sa dakilang gawa ng Diyos, maring sumampalataya yung kanilang mga anak sa Diyos. So, halimbawa, tayo din, sa alaala, naglalagay tayo ng mga picture sa ating kwarto, kagaya ng water baptism picture. O kaya, mga dating mga summer retreat picture. So, tuwing nakikita ko yung picture sa summer retreat, o kaya, pagsasacrifice natin sa mga gawain ng Panginoon, mga Bible seminar, nagpapaalala sa atin ito sa dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Tuwing nakikita ko yung water baptism, picture ko, ang tagal na, naalala ko yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Hindi ko maisip. Kung hindi ako naligtas, ano kayang buhay ko dati, wala siguro akong direksyon. Pero dahil sa dakilang gawa ng Panginoong Diyos, binago ako ng Panginoong Diyos. So, mararanasan natin yung dakila ng gawa ng Panginoong Diyos. So, naranasan na natin yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Kagaya ng mga Israelita, naranasan nila yung dakilang gawa ng Panginoon sa kanila, yung ilog, tumigil ang agos, naging bunton. Tayo rin, naranasan natin yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Ito yung pinakamalaking himala sa ating buhay, yung tayo po ay maligtas. Kagaya ng Diyos, gusto niya na malaman nung mga anak ng Israel at ng mga taga doon sa Kanaan, yung dakilang gawa ng Diyos doon sa Jordan, ganoon din sa atin. Gusto ng Panginoong Diyos na malaman ng ating mga anak, na mga tao sa paligid natin, na mga unbelievers, yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Kailangang ipangaral natin yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos upang malaman nila sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya isang biyaya ng Panginoong Diyos, natuparin yung kanyang pangako sa mga Israelita. Ganon din sa atin. So, isang biyaya ng Panginoong Diyos na ipinangako sa atin ng Diyos yung langit, at hindi lang langit. Merong gantimpala, walang hanggang gantimpala na ipinangako ang Diyos sa atin. Ganun pa man, habang papalapit yung muling pagdating ng Panginoong Diyos, maraming mga maharap tayo sa maraming mga hirap, pagsubok sa mundong ito. So, balit dapat nating alalahanin na ang Diyos ay kasama natin. At kailangan lang natin gawin, sumunod sa kanyang mga utos. Last, Psalms 34 verse 19, sabi dito, marami ang kapagatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. So, yung ating buhay Kristiyano, hindi ito patungkol sa kung gaano kakalakas, kundi gaano ba tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Maaaring maharap tayo sa may mga kanya-kanya tayong Jordan River sa ating buhay. Habang papalapit sa atin yung langit. Nasa harap na natin yung langit. Malapit na yung langit. Nakikita natin yung mga tanda ng pagdating ng Panginoon. So, mahalaga lang sa atin. So, kung aalalahatin natin yung ginawa niya, una, kailangan, kagaya ng mga Israelita, sumunod sila doon sa Ark of Covenant para magkaroon ng tamang direksyon. Ganon din sa atin. Kailangan sumunod tayo sa salita ng Diyos para magkaroon tayo ng guide sa ating buhay Kristiyano. Yung mga Israelita, kailangan nilang pabanalin, magpakabanal sila sa kanilang sarili habang sumusunod sa Ark of Covenant. Ganon din sa atin. Habang sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, kailangan mapabanal tayo upang ma-experience natin yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga Israelita, kailangan nilang sumampalatayang kasama nila ang Diyos. Ganon din sa atin. Kailangan natin sumampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Kailangan sumampalataya sila at sumunod sa salita ng Diyos. Ganon din sa atin. Kailangan po nating sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, yung tamang pananampalataya, mayroong pagsunod. Kahit hindi natin maintindihan, kailangan nating sumunod. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, kailangan nating sumunod. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, sana po, yung pinag-aaralan natin ngayon, may nakuha po kayong aral. And I'm sure, pag binasa nyo po ulit ito, maaari may ibigay po ang Panginoon Diyos sa inyo na karagdagan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. So, naunawaan niyo, tayo pong lahat tayo muko at tayo po yung manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, salamat po Panginoon sa dakilang biyayang ipinagkaloob mo sa amin na napag-aralan po namin ang iyong salita. Nawa tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang sanlibutang ito.
Bagamat napakaraming tukso, alam namin na ikaw po ay kasama namin. At nawa sa pamamagitan po ng iyong salita ay makalakad kami, makapamuhay po kami ng naayon sa iyong kalooban, makapamuhay po kami sa kabanalan. At nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na maibahagi namin ang napakahalagang himala na ginawa mo sa aming buhay. Kami po dati ay karapat dapat itapon sa walang hanggang impyerno, subalit dahil sa iyong habag, ay tinubos mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na mabuksan ang pintuan ng Ebanghelyo sa bansang ito at sa mga tao sa paligid namin na hindi pa naliligtas. Nawa, Lord, ikaw po ang kumilos sa amin. Ipinagkakatiwala ko po ngayon sa inyo lahat. Salamat po sa dakilang biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po.